Magandang araw mga bata. Maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Judilyn, ikaw ang manguna sa ating panalangin. Amen. Okay. Maaari na kayong maupo. At bago dyan, sino ang lumiban ngayong araw? Tingnan ang katabi kung sino ang lumiban ngayong araw. Wala. Maganda. Dahil lahat kayo ay narito at handang makinig sa akin. At dahil dyan, sino ang nakakaalala ng ating tuntunin sa ating klase? Archie, ano ang unang ating tuntunin? Okay, makinig ng mabuti kapag ang guro ay nagsasalita. Ano naman kaya ang pangalawa? Donna. Okay, magtaas na kamay kung nais, sumagot at hindi pasigaw. Ano naman kaya ang pangatlo, Chloe? Okay, tayo ay umupo ng maayos kapag ang guro ay nagsasalita. Ano naman kaya ang pang-apat? Rumilisa. Okay, huwag sisigaw o sasagot sa guro o kaya kapag tayo ay tinatanong. Okay, naiintindihan niyo ba ang ating tuntunin ngayong araw? Ako'y nagagalak dahil inyong natutunan kung ano nga ba ang ating tuntunin sa ating silid-aralan. At dahil dyan, sino ang nakakaalala ng ating pinag-aralan na karang araw? Okay, Michelle, maaari kang tumayo. Ano ang ating pinag-aralan ng karang araw? Okay, maaari kang bang tulungan, Jennifer, si Michelle sa pagsagot? Okay, ang ating pinag-aralan ng karang araw ay ang mga kilala, magagaling sa o maraming kaalaman sa paghahalaman. Magbigay ng isang tao. Sino? Sino kaya? Okay, Donna. Tataas si Donna ng kamay. Sino? Si Jose? Okay, very good. Mahusay siya ay si Jose Mercado. Napakagaling. Dahil inyong naaalala pa ang ating pinag-aralan na karaang araw. At dahil dyan, meron akong mga litrato. Narito ang litrato. Ang gagawin niyo lamang ay alamin ko ano nga ba ang pinapakitang pag-uugali ng nasa larawan. Ano kaya ang nasa unang larawan? Ano ang pinapakita? Yes, o Karen, ano kaya ang pinapakita sa unang larawan? Ang bata ay masipag. Ano ba ang pinapakita? Jerome, matyaga. Ano pa kaya? Siya ay matulungin. Tumutulong. Sino dito ang tumutulong sa magulang? Uy, napakagaling naman ni Michelle. Sino dito ang may pananim? Oh, si Judilyn. Ikaw ay tumutulong sa iyo, magulang. Ano naman kaya ang pangalawang litrato? Sino kaya narito ang ikalawang litrato? Ano ang napapansin ninyo? Sila ay nagtutulungan. Ano pa? Ano pa kaya? Meron silang pagpaplano. Ano pa? Sila ay ano napapansin nyo sa bawat tao? Meron Queen, maaari kang tumayo. Meron dedikasyon, mahusay. Dahil ang inyong mga sinabi ay tama. At ito ay konektado sa ating pag-aaralan ngayong araw. At dahil dyan, bago tayo pupunta sa ating talakayan ngayong araw, maaari ko bang basahin ang layunin nang kayo ay
aktibidad sa paaralan o tahanan. Naiintindihan ba ang ating layunin ngayong araw? Magaling! Sino dito ang merong idea kung patungkol nga ba saan ang ating pag-aaralan ngayong araw? Maaari ka ba tumayo? Okay, Michelle? Ito ay patungkol sa katangian. Tama! Dahil ang ating pag-aaralan ngayong araw ay patungkol sa mga katangian ng matagumpay sa paghahalaman. Sino dito ang matulungin? Sino? Tumaas ng kamay. Sino ang matulungin? Si Roxanne. Anong ginagawa mo? Ikaw ay nagdidilig ng halaman. Tama. Iyon ay isang halimbawa ng katangian ng isang tao kapag sila ay nagtatanim o kaya merong mga paghahalaman sa bahay. Kayo ba ay tumutulong sa nanay at tatay ninyo? Magaling! At dahil dyan, narito ang mga katangiang matagumpay sa paghahalaman. Ano na nga ang mga nabanggit ko kanina? Okay, Romelisa, ano ito? Masipag. Tama. Ito ay kabilang sa mga katangian ng mga tao na matagumpay sa paghahalaman. Narito ang masipag, maparaan, masigasig, matyaga, may dedigasyon, malakas ang loob, at may kakayahang pagpaplano. Para dagdagan ang inyong kaalaman, narito ang aking eksplanasyon sa bawat mga katangian na ating pag-aaralan ngayong araw. Maaari mo bang basahin ang una? Ito ay masipag at masigasig. Ang sabi dito, ang mga taong masipag daw ay hindi tinatamad. Sino dito ang hindi tinatamad? Okay, yan ay maganda dahil kayo ay may katangiang masipag. At sabi rin dito, kapag tayo ay masipag at hindi tinatamad, kahit daw araw-araw ay inuulit ang mga gawain. Tulad na ano ba ang ginagawa sa paghahalaman? Tayo ay nagdidilig. Ito ay, meron tayong mga halimbawa. Si Ana daw ay masigasig sa pagdidilig ng kanyang mga halaman tuwing umaga. Pasok dito ang pagiging masipag ni Ana. At ang pangalawa naman ay maparaan. Sino dito ang magulang nila ay nakikita na maparaan sa paghahalaman? Ako'y nagagalak dahil lahat kayo ay naobserbahan ang inyong mga bawat magulang sa pagtatanim. Ang isang matagumpay na hardinero ay marunong humanap ng paraan kahit kulang ang gamit. Meron isang senaryo. Kung ang ginamit mo sa pagbabanlaw ng mga plato, maaari ba itong gamitin ulit? Opo, ito ay maaaring gamitin sa ating pagdidilig sa mga halaman. Ito ay isang halimbawa ng maparaan. Halimbawa, ginamit ni Marco ang mga lumang bote at plastic containers para sa pagtatanim. Sino dito ang nagtatapon ng mga bottle o kaya bote kung saan-saan? Ito daw ay maaari natin gamitin sa pagtatanim. Halimbawa, kung nais natin magtanim ng seed, ang isang 1.5 ay maaari natin gamitin sa pagtatanim. Ang pangatlo naman ay ang pagiging matyaga. Ang pagtatanim ay hindi laging madali. So, ibig sabihin, ang pagtatanim ay merong proseso at dapat meron tayong mga katangian na dapat natin taghayin. Sabi dito, may panahon na tagtuyot. So, sa panahon, di ba, merong tag-araw, tagtuyot, at tag-ulan, na kung saan, ito daw ay tinatawag nila na pwesto sa ating paghahalaman. Ngunit ang pagiging matyaga ay hindi dapat tayo sumusuko dahil meron tayong katangian na
kanyang tanim kahit walang ulan. Sa tingin ninyo, ano kaya ang katangian dito? Siya ay matiyaga. At dahil dyan, kalito pa ang ilang mga katangian sa paghahalaman na dapat taglayin ng bawat tao o kaya sa mga merong mga pananim. Ano kaya ito? Meron tayong pagpaplano. Ano nga ba? Maaari bang basahin kung ano ang pagpaplano? Okay. Pag sinabi natin pagpaplano, ito ay mahalaga din maayos na pagpaplano. So dapat, kapag tayo ay nagtatanim, hindi basta-basta lang itatanim ang isang halaman o kaya mga gulay. Ano kaya ang maaari natin dapat gawin? Ang sabi dito, dapat tayo ay may pagpaplano. Sa isang pananim, hindi lamang tayo basta-basta kung saan-saan ilalagay o kaya basta lang natapon ng mga halaman, dapat tayo ay merong pagpaplano. Halimbawa, gumagawa si Riza ng schedule. So dito, schedule pa lamang, makikita natin na meron na siyang pagpaplano. At dito naman, sino dito ang nagdidinig ng tanghaling tapal? Dapat daw, pagdidinig ay sa umaga at saka hapon. Kasi pag tanghali na, maaari ang ating pananim ay ano kayang epekto? Ito ay magkakaroon ng hindi magandang epekto. Halimbawa, meron tayong panglimaan ang dedikasyon. So dito, hindi sapat na nagtatanim lang ang totoong tagumpay na kukuha ng mga taong may puso sa kanilang sinasagawa. So dito, pag-ilay natin na ang mga katangian na ating ibigay. Dapat daw tayo ay may dedikasyon. Para lahat ng mga katangian ay ating maisagawa, dapat din tayo ay may dedikasyon sa ating mga ginagawa. Halimbawa, si Ma'am Tony ay masaya sa kanyang maliit na taniman at patuloy na itong pinapaganda. So dapat lahat tayo ay dumadaan sa proseso para maging matagumpay o kaya ma-apply natin ang mga katangian ng matagumpay sa paghahalaman. Naiintindihan ba ang mga katangian ng matagumpay sa paghahalaman? Ano nga, magbigay nga ulit ng mga katangian? O Chloe, ano nga? Dapat ay may pagpaplano. Ano pa? Solon, ano pa kaya? Dapat tayo ay masigasig at matyaga. Lahat tayo ay dapat may taglay na katangian upang tayo ay matagumpay sa ating paghahalaman. At dahil dyan, magkakaroon tayo na ano kaya? Okay, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Handa na ba kayo? Okay, sino dito ang nakinig kay teacher? Kaya, sino dito ang nakinig? Okay, lahat kayo. At dahil dyan, maaari nyo lang simulan ang inyong pagsusulit ngayong araw. Ito ay inyong aktibidad. Ang unang aktibidad ninyo. Maaari na kayong sumagot. Sino ang nais sumagot sa unang numero? Archie, maaari ka bang pumunta sa harapan? Maaari mong basahin ang unang numero. Si Ana ang nagsigasig sa pagdidilig araw-araw. Ano kayo ang pinapakita? Siya ay tama. Siya ay masigasig. Ano naman kaya ang pangalawa? Sino ang nais sumagot? Okay, Judeline, maaari ka bang pumunta sa harap? Ano kaya ang pinapakita niya? Siya ay maparaan. Tama. Ano kaya ang pangatlo? Ano masabi dyan kapag hindi sumusuko? Siya ay matiyaga. Ano naman kaya ang pang-apat?
Okay, maaari nyo na ba i-presenta ang inyong ipapakitang roleplay ngayong araw? Okay. Para sa unang pangkat, ano ang inyong nabunot? Okay. Ito. Isang bata ang nagdesisyong magtatanim ng gulay sa bakuran gamit ang mga lumang lata. Makinig sa inyong kaklase na nagpresenta ngayong araw. Okay. Ano kaya ang napansin ninyo? Ano ang pinapakitang katangian? Ikalawang pangkat, ano ang pinakita ng unang grupo? Sila ay nagpakita na maparaan, masigasig at may dedikasyon. Okay. Bigyan ng maraming lamok lang. Alam niyo ba? Okay, tumayo ang lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isang lamok. Dalawang lamok. Maraming lamok. Okay, maaari na kayong maupo. Ikalawang pangkat, maaari na pumunta sa harap. At ang unang grupo ay makikinig kung ano nga ba ang pinapakita ng ikalawang pangkat. Magaling! At dahil dyan, ano kaya ang makitang katangian ng unang grupo? Sa ikalawang grupo, sila ay masipag, matyaga. Ano kaya ang pinakita? Isang lolo na kahit mahina ng katawan ay araw-araw pa rin inaalagaan ng kanyang tanim. Ano ang pinapakita? Masipag at matyaga. Bigyan na Aling Dumisha Club ang ikalawang grupo. Alam niyo ba? Okay, maaari tumayo lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good, very good. At dahil dyan, meron akong mga katanungan dito sa ating itim na kahon. Handa na ba kayo? Sino kaya ang maswerte magbubunot ngayong araw? At dahil dyan, Samantha, narito bang tumayo? Narito ang iyong katanungan. Paano pinapakita ng isang tao may schedule ng pagtatanim ang kakayahan sa kapaplano? Okay? Ano ito? Maaaring manahimik ang lahat at makinig sa inyong kamag-aral. Okay, dapat daw alam niya kung kailan siya magtatanim, magdidilig at mag-aanim. Kaya, mas nagiging maayos ang pamamahala sa taniman kung alam niya at kung meron siyang schedule sa mga dapat niyang gawin. Ano kaya? Sino kaya ang maswerte? Romelisa, maaari ka bang tumayo? Namin
Sino ang nakasimula ng sumagot? Judilyn? Ikaw ba ay nagsasagot na? Walang makipag-usap sa katabi. Sumagot lamang. Tapos na ba ang lahat? Tapos na ba? Sino ang tapos na? Maaari mo bang itaas ang inyong kamay? Okay. Sino ang may sumagot sa una? Ano ang pinapakita? Masipag. Tama. Ano kaya ang dalawa? Maparaan. Tama. Ano kaya ang pangatlo? Matiyaga. Para sa kaikaapat, may pagpaplano. At ang panglima ay may dedikasyon. Sa pang-anim, ano kaya ang sagot? Anong letter? Anong letra? Letra? B. Sino ang tama sa kaika-anim na numero? Okay. Sino ang nakakuha ng mataas na grado? Napakagaling dahil lahat kayo ay nakakuha ng mataas na marka. Bago tayo lumipat ngayong araw sa ating klase, ay magkakaroon kayo ng takdang aralin. Maaari niyo ba kopyahin sa inyong notebook? Ang panuto ay mag-interview ng isang tao na tatanim sa inyong barangay. O kaya maaari din ang inyong mga lolo at lola. Para sa unang katanungan, ano ang mga katanungan kailangan upang magtagumpay sa pagkakalaman? Ikalawa naman, paano siya nagsimula? At ang ikatlo, ano ang mga hamon na kanyang nararanasan? Maaari bang itong gawin? Okay. Sa Lunes, sa inyong ipapasa sa akin ng inyong takdang aralin upang aking matsukan. Naiintindihan ba ang takdang aralin? At dahil dyan, maaari na bang tumayo ang lahat? Amen.